Magandang umaga mga kaibigan na taga-subaybay ng ating programa sa Punto por Punto. Sa pagkakataong ito, Punto por Punto review po muna tayo. At ang ating topic na tatalakayin ngayong umagang ito, itong issue patungkol sa pagiging isa ni Kristo at ang Ama. Ayon sa 1 Gs 30, ako at ang Ama ay iisa. Ang paliwanag ng iba, ito'y iisa sa pagka-Diyos. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay iisa sa plano, sa iisa sa kanilang mga hinahangad, iisa sa kanilang mga ninanais para sa kaligtasan. Ngayon, so umagang ito ating tatalakayin kung saan ba talaga naging isa ang Ama at si Kristo. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, Brother John Michael. Hello, Brother John. Hello. Yes. Narinig mo. Yes, naririnig ka sa live, bro. Sir Janto, pwede mo bang maipaliwanag yung sinasabi ni Kristo na ako at ang aking Ama ay isa? Okay. Ako at ang aking Ama ay iisa. Brother Tata. Pag sabi ng ating Panginoon Jesus, ako at ang aking Ama sa John 10:30 ay isa, retirado yon sa pagka-Diyos, brother. Kaya yon ang sagot ko. Kung alala ni Brother John doon debate namin ni Brother Peter Suliano sa Iglesia ni Cristo, ang tanong niya, ilang Diyos ang pinatunayan dyan sa Biblia? So, di man siya makalos, pero atin na siya nagot na ang Ama, tunay na Diyos, ang Anak, tunay na Diyos. Ilan naman Diyos pinaluan mo? Ang Ama, tunay na Diyos, ang Anak, tunay na Diyos. Ilan naman? Isa lang. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Kung para sa dalawa, problema na yun. Problema na yun sa'yo. Sabi niya, isa ba sila nagsabi ba dyan na isa po sila sa pagka-Diyos? Ang tanong, ang sagot, kung hindi naman sinabi ni Jesus na Kristo, isa po kami sa pagka-Diyos. Pero kung para sa iyo, hindi yun referado sa pagka-Diyos, isa lang sila sa pagkatao. So, ibig sabihin, ang Ama, tao din. So, pag sabi ng ating Panginoon Jesus, ako at ang aking Ama, isa lang po kami. So, referado rin sa pagka-Diyos, brother. So, dahil yung pagkatao ng ating Panginoon Jesus, sandali natin tingnan ang specs talata nga ang Ama ay sandali lang, Brother Jando, ha, ating tingnan natin kuan. So, yun, isa sila sa pagkatao, pagka-Diyos, brother, hindi yun isa sila sa pagkatao. So, back to you, Brother Jando. Tingnan ko na yung talata na sinabi ng ating Panginoon na ang Ama ay sandali lang. Back to you, Brother Jando. Yan mga kaibigan. Dito nagtatanong dito si Brother Tata Rosal kung saan daw mababasa yung sinasabi na ang Ama ay mas dakila kaysa sa kanya. Yun po ay nasa 14:28 ng Juan. Ang sabi dito, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako'y kagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Okay, yon ang palusot nila. So, klaro din yun sa pagkatao nating Panginoon Jesus. Totoo namang yung Ama,
mas madakila sa kanya in terms of sa nature niya and humanities, pagkatao niya, pero pagka Diyos ay equal po sila. Yan. Brother John Michael, may follow-up question ka? Sabi, nagkakaisa daw sila sa pangangalaga ng tupa. Hindi daw sa pagka-Diyos. Nagkakaisa sa pangangalaga ng tupa daw, brother tatay, dito sa pagka-Diyos. Ang tanong, saan po ba mabasa nagkaisa sila paggalaga ng tupa? Sarili nilang personal interpretation na rin sa kanila, brother. Kung tingnan natin ang John 10:30, walang mabasa dyan. Isa sila pag-alaga ng tupa. Diba? Kung tingnan natin, John 10, 11, 15 hanggang 16. Sa ano kasi, sa The Amplified Bible, ang mabasa kasi, I and the Father are one in essence and nature. Mm. Pag sinabi I and the Father are one in essence and nature, saan yung doon pangalaga sa tupa? Bro, tanungin mo kung sinong Bible scholar ang nagsasabi na sila ay iisa sa pangangalaga ng tupa. Yun ang magandang ano mo. Salamat. May follow-up question ka pa, bro? Wala na po. Wala na. Okay, thank you, Brother John Michael. So, yan, no, so nasagot na. Bye-bye, bye-bye. Yan, so nasagot na yung kanyang katanungan. Alin ba ang tawag dito? Saan ba nagkakaisa? Sabi yung kanya nakaharap is nagkakaisa sila sa pangangalaga ng tupa. O, bago kayo tumanggap sa mga ganyang katwiran, hanapan nyo ng Bible scholar. Napakahalaga talaga. Ba't kami sa punto por punto lagi naghahanap ng Bible scholar? Mahilig kasi yung mga sulpot kasi mag-rely sa kanilang mga private interpretation. Mahilig sila sa mga private interpretation. At para makita talaga, para maipamukha natin sa kanila na sila ay nagpa-private interpretation lang, hanapan niyo ng Bible scholar. Kapag sinabi nila na hindi ako naniniwala sa Bible scholar, mas lalo ka hindi ka panipaniwala, hindi ka nga Bible scholar eh. Oh. Mas reliable pa ang gamitin as reference ang Bible scholar compared sa kanila. Kaya ang Bible scholar, masyadong mataas ang niyan, pinag-aralan sa theology, sa philosophy. O yun, kapag umiiwas na, ayaw maniwala, basta hindi ka panipaniwala. Ganun lang kasimple yun. Ayun po ha. So, yun po ang naging dahilan kung bakit kami naghahanap ng Bible scholar. Kasi napakahilig kasi ng mga protestante na gumawa ng sariling interpretation. At kung sariling interpretation ang ginagawa nila, hindi namin tatanggapin yun. Maliban na lang siguro kung meron silang referensya na yun talaga ang tamang interpretation. Ngayon, kung dito naman tayo ngayon sa 1 Jes 30, ako at ang Ama iisa, ang sabi doon, they are one in essence and in nature. So kay Brother Tata, may batayan siya, pero yung nagtanong, walang batayan. Iya ko ngayon kung ang mga manunood na bahala ang magtimbang doon, kung sino ang kapanipaniwala para sa kanila. Yung sinabi ni Brother Tata na meron siyang batayan, o yung pagkontra nung caller, wala naman siyang batayan. Okay, so ito lang po muna ang ating tampok dito sa ating punto por punto review. Abangan nyo po ang mga darating pa nating punto por punto review para sa mga parte ng punto por punto, ng clips ng ating ginawang Bible study na hindi siya na-separate. Mahirap siyang matunton dito, ilalabas na natin sa punto por punto review. Ito po si John Doe Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po and I'm out.